Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon, sa araw na iyo'y ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusin tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon kagaya noong araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang maghahasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong buong linggo, napakinggan natin ang aklat ni Propeta Amos. Nakita natin negative siya sa mga pahayag niya sa mga tao. Puno ng pagbabanta ng parusa ang aklat niya. Pero ang mga propeta hindi lang nagbabanta. Sila ay nagbibigay din ng pag-asa. Kaya nagtapos ang aklat ni Amos sa pahayag ng pag-asa. Darating ang araw, wika niya, na ibabangon ng Diyos ang sambahayan ni David at aayusin ang bahay na nawasak. Lalawak uli ang kaharian ni David at mananagana ang lupain. Ang sambahayan ni David ay kumakatawan sa mga namumuno na maari noon ay mga bulok at hindi maasahan, pero papanibaguhin uli sila. At mananagana ang buong bansa. Ang ganda ng kanyang larawan ng kasaganaan. Ganon kataba ang lupa at ganon kasagana ang ani na hindi pa tapos ang pag-aani. Hahasik na uli sila ng mga binhi. Hindi pa tapos ang pagpipisa ng mga ubas para gawing alak. Namimitas uli sila ng ubas. Napakasagana ng ani. Aagos ang masaganang alak sa mga burol. Itatayo uli ang lungsod na nawasak. Magkakaroon uli ng mga gardens ang mga tao at sila mismo ang kakain sa mga itanim nila. Babalik uli ang mga tao sa lupain kung saan sila pinaalis at hindi sila makakauwi at hindi na sila uli papaalisin doon. Maganda ang larawan ng kaligtasan at kasaganaan sa pagtatapos ng aklat ni Amos. Hindi lang nagpaparusa ang Diyos, siya rin ay nagbibigay ng kasaganaan. Ang huling salita sa kasaysayan ng bayan ng Israel ay hindi parusa, kundi pagkatalo at kundi ang pagpapala ng Diyos.
Ang pagpapala ng Diyos ay hindi dahil sa mabait ang mga tao. Ang pagpapala ng Diyos ay isang regalo niya. Sinabi nga ni San Pablo na namatay si Jesus sa krus, hindi dahil sa mabait tayo. Kaaway pa tayo, masama pa tayo, namatay na siya para sa atin. Dahil sa kanyang pagkamatay, kaya tayo ay bumabait. Ganun kadakila ang Diyos. Ganun na pagmamahal niya sa atin. Pinagpapala niya tayo dahil sa karapat-dapat tayo. Pinagpapala na tayo hindi dahil sa karapat-dapat tayo. Pinagpapala na tayo dahil sa mahal niya tayo. Period. Hindi po sana kami mawala ng pag-asa, O Panginoon. Kahit na gaano kasama ang aming kalagayan, maaari mo kaming panumbalikin at maaari mo rin kaming bigyan ng kasaganahan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.